Hello, hello. Reaction ko lang noon doon sa sa pag nila kay Duterte, yung hinuhusgahan nila ngayon. Yung mga problemang hinaharap ni Tatay Digong. Para sa akin, no, parang hindi fair yung yung mga taga Quadcom or parang inapi-apil na si Tatay ba. Pero believe din ako kay Tatay kasi di naman siya magpapatalo, Bisaya eh. Ang ano ko lang kay Tatay, pinanindigan niya talaga na yung may isang salita talaga siya. Tapos doon yung may kongresista doon na na tama naman yun sa kanya, yung bakit di inimbita yung yung mga nabiktima din sa mga adik, yung mga pinatay, yung mga ginahasa. Ang tinitignan ng Senado yung nakafocus sila sa mga mali. Nakafocus sila sa mga Tapos may pa doon na wala namang daw na parang wala daw na raid na mga meron namang na raid doon malaki ang Pampanga, malaki naman yung doon, meron doon na raid na ang ba parang masakit isipin lang ba na gagawa talaga sila ng paraan para i-down si Tatay Digong, yung gusto talaga ng hilain pababa ba. Parang ang laki talaga ng galit nila. Pero wag kang mag-alala, Tatay Digong, kahit anong mangyari, kaming mga OFW, dito lang kami para sa iyo. Lagi kaming nakasuporta kasi kaming mga OFW feel namin yung safety. Yun. Feel namin yung safety na pag lumakad. Dati yung kapanahonan ni Tatay Digong na pag naglakad ka sa daan, parang safe ka. Dati may sa Maynila, makikita mo sa daan, nagiinuman sa daan. Parang nakahubad. Pero nung kapanahonan ni Tatay, wala. May takot talaga sila. Ang point lang naman ni Tatay is marunong, may disiplina ba? May disiplina. Gusto niyang disiplinahin yung mga yung mga anak niya. Gusto niyang nasa tamang landas ba? Ayaw niyang mapariwara. Yun ang gusto ni Tatay. Tayo kasi mga Pilipino, di nakikinig. Gusto natin, yung yung talaga tayo ba? Yung swail, ganun. Ang gusto ni Tatay is yung gusto niya, yung bayan niya is yung masabihan siya ng taga-ibang bansa na ang ganda ng pamamalakad mo sa lugar mo, sa bansa mo, ganun, yung ma-appreciate siya ng ibang bansa, ma-appreciate siya ng yung mga ibang bansa na maraming mga tao na pupunta sa atin para ibisitahin na yung lugar natin kung gaano ka safe. Ngayon parang feel ko di na safe yung Pilipinas. Di na safe yung Pilipinas kasi kumbaga parang yung parang di mo alam kung ligtas ka pa ba. Pero nung kapanahonan ni Tatay Digong, talaga, safe talaga yun. Parang daming, hindi naman obserbasyon ko lang. Sa Manila, pag may narinig ako na, sige, matukhan kayo yan. May takot talaga sila. May takot. At saka maraming nagbago nun. Yun. Para sa akin, si Tatay Digong ang pinaka-the best president para sa akin. Kahit anong mangyayari, Tatay, nandito lang kaming mga OFW. Mahal na mahal ka namin.
Dito lang kami. Nandito lang kami. Kahit sabihin na na kahit sabihin nila na masamang tao ka, hindi. Para sa amin, ikaw ang mabuting tao. Ikaw ang the best na presidente. Simula nang ipinanganak ako, ikaw lang ang bukod tanging nagmamalasakit sa bayan, sa ating bansa. Yun lang. Maraming salamat po.